Po, muli nandito tayo para magbigay ng insight o perspective sa mga nangyayari sa bansa natin sa ngayon. Mayroon na naman tayong napapanood na exciting at saka interesting na palabas sa social at saka mainstream media. Ang tinutukoy natin ay ito yung mga hearing sa Senate as well as House of Representatives regarding dito sa anomalya sa flood control project ng ating governments. It, it's good na ang mga ito ay nalalaman ng public na expose para mapigilan yan ano. Kaya ang masasabi natin, dapat bilang Pilipino, suportahan natin ang move ng government para ma-expose yung mga nangyayari, yung mga anomalya na yan. Ako ay naniniwala na hindi naman lahat ng mga officials natin, elected at saka career officials, career service officials ay involved yan. Siguro, kaunti lang naman yan, ano? Kasi nga nakakonsentrate sa kaya siyempre nakakonsentrate sa Bulacan. Kaya yon, more or less isang district lang naman yan, Bulacan na yan. Although yung mga project ay matatagpuan sa buong Pilipinas. Ngunit ang masasabi natin nga, suportahan natin ang government with regards to this proof. At saka sa palagay ko naman, hindi naman lahat ng mga officials natin ay involved dyan. In fairness, marami tayong mga officials pa rin ang honest, clean, talagang nagtatrabaho para sa bayan natin. Okay. Ngayon, with regards to this, itong mga nangyayaring hearings dyan sa Senate, talagang ang masasabi natin, iba ito talaga si Senator Marcolita. Although noon pa, talagang hindi na ako agree sa sinasabi at ginagawa at stand nito. Halimbawa, yung stand niya sa West Philippine Sea, ano yung sinasabi niya? There is no such thing as West Philippine Sea. Sa pandinig ko, ang ibig sabihin niyan, talagang hindi niya sinusuportahan yung stand ng Pilipinas with regard sa West Philippine Sea. Okay? Pagkatapos na naman, ano na naman yung issue tungkol na naman dyan sa intelligence funds ng Vice President. Okay. So, ipinapakita niya na hindi siya pabor sa whatever investigation. Saka sigurado talagang hindi niya susuportahan yung impeachment trial o impeachment complaint against the Vice President. Kasi nga, ito yung number one na Duterte Senator. Katulad ni Padilla. Sana itong mga senator, kahit sino ang sinusuportahan sana, dapat mag-iwan din sila ng some support o concern sa Pilipinas. Okay? Pagkatapos, going back, sabi ko nga, talagang ayaw niya yung impeachment trial, ayaw na ma-imbestiga whatever the office of the Vice President, ayaw din niyang ma-question yung yung mga inquiry, yung pagtatanong with regard dyan sa budget ng Office of the Vice President. Pero sa ngayon, ito yung something na talagang makikita natin na grabe yung kanyang stand
talagang mapapaisip ka kung ito ba ay para sa Pilipinas o hindi. Okay. So, mayroon ng Senate hearings na nangyayari tungkol diyan. Pagkatapos, siyempre, senator siya, kaya membro siya noon doon sa hearings na yan. Ngayon, kung makikita mo, para talagang kinokontra niya yung mga investigation. Even the hearings itself, talaga kinokontra niya. Pagkatapos may issue doon na with regards dito sa pagbabalik. Kasi gusto nung mga involved diyan na mag-volunteer na ibalik yung mga nanakaw nila, o yung mga bagay na nabili nila from the money na ninakaw nila. So, halimbawa, yung mga luxury cars na yan. Okay. Ini-insist niya na walang batas na dapat na sinasabi na ibalik nila yung mga na yan, yung mga luxury cars na yan. Pero kung tignan mo, talagang ang sigaw ng taong bayan, dapat ibalik nila yung mga nagnakaw, dapat ibalik nila yung kanilang ninakaw. So, sa palagay ko, dapat sundin din yung sundin din yung sinasabi ng mga kababayan natin. So, at saka kahit walang batas na dapat sinasabi na ibalik, by common sense, pwede naman sa palagay ko, Okay? Kasi, ito nga, agree ako doon sa sinabi nitong itong si Senator Tolpo, na we can bend the law. Okay? Kasi, sabi mo, sa naisip natin, tama. Hindi naman i-break mo yung law eh. Talagang hindi naman ibig sabihin na huwag mong sundin yung batas na dapat isauli nila. Hindi mo naman i-break yung i-kwan mo lang, i-adjust mo lang ng kaunti for humanitarian purpose or for logical reason. So, halimbawa, itong mga luxury vehicles ng mga Diskaya, so pag i-confiscate yan after the, let's say, kaso na, let's say, 10 years o 5 years ang makalipas para matapos yung kaso. Pagkatapos that's the time na ibabalik nila, baka bulok na yung sasakyan na yan. Wala nang value, pang museum na yan. Kaya, as early as possible, na pwede pang ma-recover. So, let the government recover it. Ngunit, ito nga, sagabal nga itong si Kaya, grabe talaga ang nito, Sa totoo lang, hindi ko pa nakitang ngumiti ang taong ito. Kaya, yon, sana walang personal opinion lang, Okay. Kaya para sa akin, may isang senator na sagabal sa ginagawa ng gobyerno para maimbestiga yung mga katiwalian at saka mapanagot yung mga involved sa anomalya na yan. Ang sagabal na yan ay itong si Senator Marcolita. Iyan ay personal opinion ko. Okay, so muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel.